Ryan, gaano kalaki yung suporta ng publiko sa hakbang na ito at ano pa yung iba nilang gustong unahin? Halos kalahati ng mga Pilipino ang pabor dito. Batay sa second quarter 2026 SWS survey, 45% ng mga respondent ang nagsabing dapat ipagpatuloy ng pamahalaan ang modernization sa Armed Forces of the Philippines at sa Philippine Coast Guard upang epektibong maipagtanggol ang maritime rights ng Pilipinas. Pinakamataas ang suporta sa Luzon na may 47%, sinundan ng National Capital Region na may 46%. Ang Visayas naman ay may 44 o 44% suporta at sa Mindanao ay may 39%. Samantala, 33% naman ang nagsabing dapat ding palakasin ng gobyerno ang ugnayan sa mga kaalyadong bansa sa pamamagitan ng maritime cooperation at military exercises, habang 22% ang pabor sa pagpapalawak ng defense at security agreements sa mga bansang may kaparehong layunin sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Ayon sa Strat-Based Institute, ipinapakita ng resulta ng survey na nauunawaan ng mga Pilipino na mahalagang magkaroon ng isang moderno at masandang AFP at PCG upang maprotektahan ang soberanya at mga karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Lumabas ang survey kasunod ng panukalang itaas ang defense spending ng bansa upang higit pang mapalakas ang kakayahan ng Pilipinas sa harap ng mga hamon sa West Philippine Sea. Isinagawa ang survey mula Hunyo 20 hanggang 29 ng 2026 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 adult Pilipino sa buong bansa. Mayroon itong ±3% margin of errors sa national level at 95% confidence level. Diyan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.